Sige, igiling-giling mo. Sige, sige. Hello mga kayungko. For today's video, tayo ngayon ay may pupuntahan. So ito na nga mga kayungko, kaya nga nag-aasikaso kami at paalis na nga kami dito sa aming bahay. May long ride nga pala ang Sayan Moto Club Rizal chapter ngayong gabi. Pero nagtataka kayo no, bakit gabi kami bumiyahe? Ito na nga ang chismis, ang inyong lingkod ay pupunta sa Nueva Ecija. O Nueva Ecija. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta doon kami pupunta. Time check is 10:30 p.m. Sa oras na ito mga kayungko, kay papunta kami ngayon sa McDonald's Tropical. Doon kasi ang hintayan ng mga ka-riders natin na si MC3. Ang call time ng pagpunta doon is 11 nga and 12 lalargan na tayo. Kaya 10:30 bumiyahin na kami papuntang Tropical. Malapit lang naman ang Tropical sa amin. Siguro mga 1 hour. Ganun. Cheering! Siyempre mga 30 minutes lang. O diba, nakarating na agad tayo dito sa Santa Lucia. Nag-teleport kasi ang aming baby Sayan, kaya 1 minute pa lang nandito na kami sa Santa Lucia. Ang lakas talaga ng aming baby Sayan. Sayan na may sayad ang may-ari. Pero syempre mahal ko yung may-ari niyan at mahal ko rin yung baby Sayan namin at lagi kami sinasamahan niyan kahit saan man kami magpunta. Syempre, iniingatan niya rin kami. Kaya sobrang mahal na mahal ko ang aming baby Sayan. At ito na nga mga kayungkok ay nag-U-turn na nga kami papunta sa McDo. And time check 10:55. And syempre, consistent ang laging nauuna pa sa first na dumating tuwing naglo-long ride. Walang iba kundi si Master Ariel. At ayun na nga mga kayungkok, ay nakarating na nga kami dito sa McDonald's Tropical. At hinihintay pa nga namin dito ang iba pa namin mga kasamahan. Habang nga kami ay naghihintay, ay naakit talaga ako dito sa McDonald's. So habang naghihintay nga ay napaisip ako ay bibili muna ako ng mga ngat-ngat. Ang binili ko nga pala dito ang paborito ng masa. Masasampal ako ng asawa ko. Yari ka sa akin. At ito na nga mga kamaster, ay bumalik na nga kami sa aming pwesto. Dumating na nga dyan si Master Milo at Master Lionel. Naghintay pa nga kami dyan ng mga ilang minuto. Baka may humabol pa. Pero yun na nga mga kayungkok, dahil nga long ride to, expect talaga natin na yung iba wala talagang budget. Katulad namin, gas lang ang puhunan. Pero makikita mo talaga dito yung pinaka-solid. Sabi nga kapag naghahanap ka ng makikilala o makakasama sa isang grupo, mas piliin mo yung quality not quantity. Kasi aanhin mo naman yung dami kung hindi naman active. Huwag kayo iiyak. At ito na nga mga kayungkok, alam nyo ba kung anong lugar na to? Ito yung lugar na mula noon hanggang ngayon ay walang pagbabago. Kasagsagan pa rin ng traffic hanggang ngayon. Paano masabi? Syempre, wala nang tatalo sa EDSA. Yes, mga kayungkok, nandito na nga kami sa kahabaan ng EDSA. Masyadong malayo-layo nga ang aming biyahe. At saka malas-malasan nga. Dumating na ang aming laging kalaban every time na long ride kami. Ito nga yung biglang lakas ng ulan. Kailangan natin yan patilain, mga kayungkok. Ang hirap bumiyahe ng umuulan at madulas ang daanan. At yun na nga mga kayungkok, ay medyo tumila-tila na nga ang ulan dito sa Valenzuela. Medyo mahigpit din pala itong lugar na to. Bantay na bantay talaga sila dito sa CCTV. Tsaka kagandahan din dito sa lugar na ito. Nakakalat ang mga police car. At ayun na nga mga kayungkok, nakikita nyo naman ay basa ang kalsada. Kaya madulas talaga at kailangan natin magdahan-dahan. At sa hindi na naman inaasahan mga kayungkok, ay bigla na naman bumuho sa malakas na ulan. Kaya kami ay napagilid na naman. Syempre mas kailangan natin ay priority ang ating kalusugan at ang ating kaligtasan. Kaya hanggat maaari may masisilungan, kailangan natin sumilong, hindi natin kailangan makipagsabayan sa ulan. Alam naman natin na bandang huli ay magkakaroon tayo ng mga sakit, kaya kailangan natin i-secure natin yung ating katawan. Kaya para sa mga rider, hanggat maaari kailangan natin mag-ingat sa daanan, lalo na kung maulan at madulas po ang daanan. Ang disgrasya sa daan hindi natin masasabi kahit anong ingat natin, pero as a rider, para maiwasan natin yung aksidente, tayo mismo mag-ingat. Lalo na sa sitwasyon ko na ako yung angkas, kasi lahat ng kaba nasa akin na. Yung tipong puro pa sana yung driver mo kakakurot kasi nga ang tigas ng ulo, ang bilis-bilis magpatakbo. Ang hirap din kaya maging angkas. 100% na ka ba? Ramdam na ramdam mo. Sorry na! Huwag ka na magalit! At nandito na nga tayo mga kayungkok sa kahabaan ng Bulacan. Medyo malayo-layo pa nga daw ang ating babiyahe. Kaya nakakaramdam na nga ako dito ng half day ng puwet. Ang sakit-sakit na talaga sa puwet. Pero syempre wala tayong magagawa. Ginusto natin to. Long ride to. Hindi to easy ride.
At ito na nga mga kayungkok ay sa awa ng Diyos ay nakaramdam din ang ating mga kasamahan. Sa mga oras na ito mga kayungkok ay nasa San Rafael, Bulacan lang kami at medyo malayo-layo pa nga ang aming biyahe. Sa puntong ito mga kayungkok, akala ko ako lang ang nakakaramdam ng gutom at buti na lang nag-aya si Master Justin. Magkape daw muna, baka nga inaantok na rin si Master Justin. Pampagising din ang kalamnan ng tiyan. Diba? Ang ganda din ng road trip namin at may pa-sound trip pa si Master Ariel. At ito na nga mga kayungkok, ay may nakita na nga kami tindahan dito at pwedeng mapagtambayan. Syempre bukod sa mapagtambayan, pwede na rin kainan dito at magkakape na rin ng mga butihin nating rider. At syempre para makapagpahinga-pahinga din ang ating puwet na sobrang ngalay na sa pagbabiyahe na napakalayo. Nga pala mga kayungkok, ay makikita nyo naman dyan ay kaunti lang kaming bumiyahe ngayong araw. Dahil nga sa long ride din tong pupuntahan natin, kaya yung iba din hindi nakasama because of the financial din. Pero okay naman din, sabi nga sa isang grupo hanapin mo is quality, hindi quantity. Okay lang naman na kaunti pero solid. Pero sa susunod sana mas marami pa to. So ito na nga mga kayungkok, ay pabiyahin na nga rin tayo. Hindi tayo pwede magtagal at napakalayo pa ng ating pupuntahan. Kaya mas maganda ng onting pahinga, okay na yun. Para nga makarating tayo na mas maaga sa ating pupuntahan. Medyo nakakatakot nga ang aming mga kasabayan at ang lalaki ng mga truck. 2,000 years later. At ito na nga mga kayungkok, nakakalahati na nga kami sa aming pagbiyahe. Sa puntong ito mga kayungkok ay lutang na nga kami at kaya kami nagmami para mainit-initan ng aming mga sikmura. 2:30 na nga pala dyan ng madaling araw, buti na lang bukas ang mamihan dito. Sige, ikembot-kembot mo. Sige. Iba talaga ang epekto kapag wala talaga tayong tulog. Buti na lang si ate marunong makipagsabayan sa mga customer niyang magugulo. Actually mga kayungkok, tulog yan si ate at ginising lang namin para na nga makakain kami. Tayo may ano ka? Dahon? Oh, no, 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 no. Grabe yan, Master Justin. Masyado mo kaming pinahanga sa damo. Naubusan kasi dyan si ate ng dahon ng sibuyas. Sama, Mike. Sama, Chucky. Tawa na tawa si Richard. At ayun na nga mga kayungkok, wala nang patumpik-tumpik pa. Pagtapos nga namin kumain, ay umupo na nga kami sa kanya-kanyang mga motor at babiyahin na nga kami. Hindi nga kami pwede mag-stay ng sobrang tagal kasi nga sobrang layo pa namin. At ito na nga mga kayungkok, ilang oras din ang lumipas at bumiyahe kami. At ito na nga, natagpuan na nga namin ang Nueva Ecija. Medyo lutang na nga ako at inaantok na nga ako sa mga oras na iyan. Ayun na nga, papigit-pigit pa nga ako. At ito na nga ang oras, kung anong oras kami natungtong dyan. Time check is 3:29. Grabe yan, ang oras na yan. Nagpa-cute pa nga ang inyong lingkod at ito naman ang aking mister ay pa-selfie na lang. Hindi ko na nga alam ang gagawin dyan kung paano mawala ang antok. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At ito na nga mga kayungkok, nandito na nga kami sa Gapan City. Akala ko naman kapag nakita ko na ang Nueva Ecija at malapit na kami, yung pala hindi pa pala. Medyo malayo-layo pa pala kami sa aming pupuntahan at ito nga ay nasa gasolinahan na nga kami at nagpahinga muna. Sobrang nakakaantok na nga talaga dyan at papikit-pikit na nga sila kung mag-drive kaya mas maganda muna ipahinga muna namin yan. Mahirap makipaglaban kapag inaantok ka na. Lalo na kung yung mga kasabayan mo yan lalaki ng mga truck.
grabe ang nakakatakot. At ito na nga mga kayungko, kay nagsigising na nga sila at handa na nga ulit silang sumabak sa biyahe. Nararamdaman ko na nga din dyan ang pagliwanag ng langit dahil alas 5 na nga dyan ng madaling araw at wala pa nga kaming tulog. Ay ako na lang pala at sila'y nakaidlip. Ako'y antok na dyan. At ito na nga mga kayungkok, sa aming pagbabiyahe ay naabutan na nga kami ng liwanag. Grabe yan, napakalayo pa pala ng aming pupuntahan. Akala ko naman yung nakita ko na yung Nueva Ecija na nakasulat ay malapit na kami. Yung pala hindi pa pala, siguro mga 2 hours or 3 hours pa kami babiyahe nito. In fairness mga kayungkok, ang ganda ng tulay dito, ang ganda ng tanawin at ang view. So nandito na nga kami mga kayungkok sa Palayan City na kung saan siguro marami ditong palayan. Syempre, palayan nga ang lugar di ba? Sobrang feel ko na talaga dito na malapit na kami at nakikita ko na nga ang mga lugar na nakaka-peaceful at nararamdaman ko na ang sariwang hangin na probinsya talaga. Grabihan ba ang pagbiyahe namin? Solid ang long ride mga kayungko. Siguro sa lahat ng mga pinag-long ride ng mga CM3, ito yung pinakamalayo. Grabe ang biyahe namin mula madilim hanggang sa namulat kami sa haring araw. Pero sobrang napaka-solid yung lugar. Sobrang ganda ng tanawin at sobrang nakaka-peaceful talaga. Lalo na kung may mga problema ka. Ang ganda puntahan dito. Grabe, napakalawak talaga dito sa Nueva Ecija. At ito na nga mga kayungkok, sobrang lapit na nga talaga namin sa aming pupuntahan. Siguro mga 100 kilometer pa bago kami makapunta dun. Charot lang, ngayon na nga, papunta na nga kami sa kapatid ni Master Justin. At doon na nga muna kami magpapahinga at kakain na rin kami ng almusal. Dito na kami naabutan ng agahan at magpapahinga na rin kami kahit papano. At idlip muna kami bago nga kami pumunta sa aming pinakamin talaga na pupuntahan. Ay salamat, nakarating na rin kami sa bahay ng kapatid ni Master Justin na kung saan na pwede kami magpahinga at hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa. Karaka-raka ay kumain na nga kami. Solid talaga yung inihain ni Master Justin na almusal para sa atin mga kayungko. Tuyo tapos itlog tapos lalagyan mo ng suka. Sarap talaga. At ayan na nga mga kayungko, matapos nga namin magpahinga at kumain, ayan na, babiyahe na ulit kami papunta sa aming pupuntahan talaga. Salamat nga pala sa asawa ng atin ni Master Justin na nag-asikaso sa amin ng breakfast. At ito na nga mga kayungko, hindi na nga tayo nagsayang ng oras at hindi na tayo nagpaligoy-ligoy, bumiyahe na nga tayo para masulit natin ang buong araw na nandito tayo sa Nueva Ecija. Grabe solid dito ng tanawin talaga dito mga kayungko kasi makikita mo na talaga dito yung mga iba't ibang pananim. Lalo na yung pananim ng sibuyas. Diyos mio, dito napakadami. Kaso nga lang dumayo kami dito at hindi tagbungan ng sibuyas ngayon. Sayang talaga, kung meron talaga yan, mapapabili talaga ako dito at dadamihan ko na. Grabe kasi pag sa Manila, sobrang mamahal na ng mga sibuyas at mga rekado. And that's it guys. Akala ko naman ito na. Akala ko ito na yung pagsuswimingan namin. Hindi pa pala at medyo malayo-layo pa nga kami sa aming pupuntahan. Legit na long ride talaga ito. Medyo nakakangalay na nga sa puwet. Pero konting taste na lang. Siguro mga ilang kilometer na lang at nandoon na nga kami sa aming pupuntahan. At ito na nga mga kayungko, kay nandito na nga kami sa bayan ng Bungabon na kung saan ay nag-stop over muna kami para mag-picture. Sayang din kasi ang ganda ng view. So yun na nga mga kayungko, hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at bumiyahe na nga agad kami para makapunta na kami at makarating na rin kami sa aming pupuntahan. Grabe dito mga kayungkok, dito ako namangha at napakaganda ng mga bulubundukin dito. Napakadami ng bundok. Solid talaga ang magandang tanawin at sobrang sariwa ng hangin. At ito na nga mga kayungkok, ay papunta na nga kami at paakit na nga kami ng bundok. Medyo kailangan nga talaga natin mag-ingat dito sa lugar na ito at grabe ang bangin dito na halos walang harang-harang at sobrang solid nga dito yung pasigsag road, kaya kailangan talaga natin magdoble ingat. Ayan na nga at pataas-taas pa ng isang kamay ang aking asawa, kaya nakakailang kurot din ako sa kanyang tiyan at napakapasaway. Ayan na nga at puro sigsag nga ang dadaanan namin, kaya kailangan namin magdoble ingat at hindi pwede magtaas-taas ng kamay at gusto pa nga sumabak sa pagbe-banking ng kanyang motor. Pero dahil strict tayo, syempre hindi natin papayagan yan at baka tayo ay masemplang. Kaya i-banking mo muna yung katawan mo, wag mo muna isama ang iyong motor.
At ito na nga mga kayungkok ay sobrang nakakatakot talaga ang daanan at parang nilalamon tayo ng daan at hindi natin nakikita kung sino yung makakasalubong natin. Ayan nga si Master Milo ay bumaba na sa pagbe-banking. Mamaya mabanking ka talaga dyan, just miyok ka! Grabe, solid talaga ang daanan dito. Napakaganda talaga. Yung tipong malulula ka na lang sa mga bundok-bundok na makikita mo. Grabehan sa solid ang long ride natin mga kayungkok. At grabe nga din ang daan. And that's it mga kayungkok. Andito na nga pala tayo sa ating pinaka-main na pupuntahan. Talagang namanghanga kami sa aming nakitang view at sobrang napakaganda. Papasok na nga kami dito sa ilog at syempre meron nga pala ditong entrance at hindi nga namin alam na may entrance dito. Pero since nandito na kami, no choice na kami kundi ipagpatuloy na namin. So kumuha na nga rin kami dito ng cottage para makapagpahinga-pahinga na rin kami dito. At grabe sobra tayong nabugbog sa pagbabiyahe. Pero alam nyo mga kayungkok, sobrang nawala yung antok ko. Yung nakita ko yung paligid. Sobrang nakakawala nga ng pagod kasi grabe nakaka-relax talaga yung lugar. Maganda dito mga kayungkok, 10 piso lang naman yung cottage dito. At mamimili ka na lang kung saan ba ang gusto mong pagpwestuhan. At ito na nga mga kayungkok ay nakapili na nga kami ng aming pagpapwestuhan at malapit nga kami dito sa ilog. At ito na nga mga kayungkok ay nakapagpahinga na nga rin ako ng kahit kaunti at wala na nga akong pinatumpik-tumpik pa at nagtampisaw na nga ako sa tubig. Grabe, sobrang linaw talaga ng tubig dito mga kayungkok at sobrang lakas din ang agos dito. Kaya dito lang talaga ako mga kayungkok sa gilid at para hindi tayo maagos. Ayan nga mga kayungkok, nakikita nyo naman kung gaano siya kalinaw at nakikita nyo pa nga ang aking paa. At medyo delikado na nga mga kayungkok kapag ikaw ay gigit na, siguradong madadala ka talaga. Ay na nga mga kayungkok, wala na nga akong ibang ginawa dyan kundi magpa-cute dahil wala nga akong tulog at nakikita nyo naman. Mayaman tayo sa eyebag for today's video. Sige, igiling-giling mo. Sige. Baka Master Milo yan. At yan na nga mga kayungkok ay nagtampisaw na nga kami dito sa ilog. And yes, tama kayo nung nakikita at naiisip. Kasama nga namin dyan ang aking Junakis. Kaya din ako napagod sa biyahe at ako'y ngalay na ngalay dahil nga dito sa batang ito. Na walang ginawa kundi matulog sa buong biyahe. Actually, lagi namin sinasama to mga kayungkok ang aming Junakis lalo na kung may nga ganitong activity. Dahil nga hindi kami nag-e-enjoy kapag hindi nga namin kasama ang aking Junaki. Kasi lagi ko na lang iniisip yung anak ko kapag iniiwan ko. Lalo na tayo mga mami. Hindi talaga tayo mapakali sa tuwing nalalayo tayo sa ating mga anak. Pero nasanay na rin siya sa pagbabiyahe. Biruhin mo naman lahat ng long ride kasama siya. Nakapunta na ng Quezon Province, nakapunta na ng Batangas, at syempre ang pinakamalayo ay itong ang Nueva Ecija. Kitang-kita ko nga dyan kung gaano kasaya ang aking Junaki. Kahit dalawa lang kami, enjoy talaga kami dito. Nakakatuwa lang no, bilang ina, mas priority natin yung kasiyahan ng anak natin kesa sa atin. Buo kasi talaga yung salitang outing kapag kasama mo talaga yung anak mo. Kasi bilang nanay, kapag nag-outing ka, alam mo, Diyos mio, ang utak mo nasa anak mo, kakaisip kung okay ba siya, kung kumain ba siya, kung kamusta ba siya. Diba, hindi tayo mapakali pag nag-outing tayo na hindi natin kasama yung mga anak natin. At ito na nga mga kayungkok ay inaya na nga kami dito ni Master Justin na kung saan dadayo ulit tayo sa isa pang ilog. Grabehan talaga ngayong araw at sinusulit talaga ang buong araw. Andito nga pala kami ngayon mga kayungkok sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Grabehan sa pangalan ng lugar, akala ko makakauwi na kami sa Taytay Rizal. Grabehan ba mga kayungkok sa pagbabiyahe? Wala mas sinulit talaga namin yung lugar para sulitin ang pagbiyahe namin dito ng long ride. And here we go na mga kayungkok, nandito na nga tayo sa pangalawang ilog na tinuturo ni Master Justin. Hindi na nga kami dito kumuha ng cottage mga kayungkok at sasaglit lang naman kami dito. Kasi mamaya-maya pupunta rin kami sa isang may birthday. Nakamag-anak din ni Master Justin. At syempre makikikain din kami doon. At ito na nga mga kayungkok, ang napakalawak na ilog. Actually mga kayungkok, malinaw na yan para sa atin. Pero sabi nila ay may mas lilinaw pa daw dyan. Hindi ko na nga nakuhanan dyan mga kayungkok ang pag-swimming namin dyan sa ilog na yan. Sobrang solid nga din dyan ang tubig. Kahit medyo malalim. Grabe din yung mga bata dito. Ang gagaling lumangoy. Sanay na talaga. Tinaraw-araw ata ang paglalangoy dito. At dito ko na nga rin tatapusin ang aking video mga kayungkok. Pero sobra akong nagpapasalamat
nagpapasalamat sa mga taong nagpatuloy sa amin at nagpakain sa amin. Isa na nga doon ang side ni Master Justin. Grabe solid yung pagkain na inihain sa amin. Happy birthday po! At nagpapasalamat din ako sa aming tinuluyan nung gabi na pauwi na kami at grabe ang asikaso. Yun nga pala yung ate ni Master Milo. Hindi ko na nga nakuhanan at ako'y napapagod na rin at lobat na nga ang aking cellphone. Kaya thank you. Sa mga kayong hanggang dito na nga lang ang aking video at ako'y magpapaalam na. Paalam! Peace yo!